So we are thankful to the Lord. Amen. Amen. Father in heaven, thank you for giving us this time to be in fellowship with you and with one another. Thank you, And Lord. we receive, oh Father God, revelation knowledge as the Holy Spirit reveals the Word of God. And we thank you for your anointing Pastor Marie to share the Word tonight. And we thank you for everyone listening even on Facebook. Your blessings be upon all of us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, kumusta ang lahat? Blessed tayo, no? Maayo. So, meron tayong isang pangailangan na hindi pwedeng mawala sa buhay natin, di ba? Marami yun eh. Hangin, tubig, pero yung pagkain. Ha? Hindi tayo pwedeng walang pagkain eh, di ba? Oo, sabi, kung hydrated ka at hindi ka kumakain, you can live up to 2 to 3 months without food Water. as long as you have water. Pero kung wala kang food and water, you can only last 8 to 21 days. And then, mamamatay na. No? Ayun, hangin. Hindi, yun ang pinag-usapan natin. Yun lang sa pagkain. Dahil ang mga Kaya tao, nga pero kung walang hangin in minutes, in minutes, brain dead na tayo. you're dead ball. So, ibig sabihin, importante ang pagkain sa atin. Pero meron pa isa mas mabilis. Ano? Without hope. Without hope. In seconds. In Yeah, in seconds, seconds you're dead. Without hope. walang hope. Nagbigti ka eh. Hindi ba si Robbins? So, pag-usapan natin ang magutom sa tinapay, no? Of course, alam niyo na ang patutunguhan nito. May kinalaman kay Jesucristo, no? So, anyway, sa John chapter 6, verse 24, kaya't nang makita nila, tinagalog ko kasi inisip ko para mas madali, no? Kaya't nang makita nilang wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Ano ba ang istorya? Ang istorya was, pinakain ni Jesus yung 5,000, yung multitude. Siyempre, yung mga tao, naglinger pa sila. For the first time, nakakita sila ng himala, di ba? At least, in that sense, hindi natin alam kung nakita na nila iba pang himala ni Jesus, pero for the sake of discussion na lang, nakita nila kung paano napakain yung 5,000, no? At kung ikaw ang nandoon, ano ang gusto mong mangyari? Kunyari, isa ka dun sa mga napakain ni Jesus, dun sa multitude na yun, anong gagawin mo? Hanapin sinong nagbigay. Hanapin mo, sinong nagbigay? Yung batang nagbigay o si Jesus na nagpakain? Si Jesus. Ha? Nagpakain. Yung nagpakain, no? Si Jesus, hahanapin natin. Kaya nga nung nakita nilang wala roon si Jesus, so nagpunta, nakaalis na ang Panginoon, ang ginawa nila, nagsakayan sila sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila. Sabi niya, Guro, kailan pa kayo narito? Kailan pa kayo rito? No? So, more or less, nasusundan niya istorya. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. You're following me. So ano ang lesson dito na pwede nating makuha dito sa salita ni Jesus? Hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo at ng tinapay at nabusog. Anong Sa Pilipinas, very true yan eh. ano ang pinapahiwatig ni Jesus dito? Sa tingin niyo, ano yung aral o prinsipyo na gusto nating makita rito pag narinig niyo yung salita ni Jesus? Bible study to. So, lahat tayo mag-study. Ha? Wala silang, hindi ang pakay nila ay dahil because of Jesus. Physical provision. Yeah. Hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng Nakakain tinapay ng at nabusog. Nabusog. Ano kahulugan niyo sa atin? No?
Di ba? So, tingnan natin. So, ito ang gustong pakita sa atin ng Panginoon. Ang mga tao ay lumalapit sa Diyos ng may iba't ibang dahilan. Na people come to God, come to Jesus for different reasons. At gano'n din sa panahon natin ngayon. No? Gano'n din yung kahit na lang sabihin natin yung pagsisimba. No? Pagpunta sa mga Sunday services, pagpunta sa mga Bible study, mayroong ang mga tao may kanya-kanyang dahilan Intention. sa pagpunta, no? Kaya hindi natin masasabi na lahat ng tao gusto makita si Jesus. Sabi niya, hindi naman kayo nagpunta rito dahil sa himala, kundi nabusog kayo. Tinapay. So ano ibig sabihin nila? Baka pag dumikit tayo ng dumikit kay Jesus, wala na tayong problema sa pagkain. Di ba? Totoo yun, di ba? Ganun Seek din. ye first eh. No, ganun din eh. Kaya nga sabi nila baka yung mga tao nagsisimba lang dahil sa pagkain. Then, at least may nabubusog. Kahit sa pagkain na lang. No? Mamaya kung may tanong kayo, sabihin niyo pa. Huwag ang pagkain nasisira, Jesus continued, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan o makuha. Kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. So ano daw? Huwag ang pagkain nasisira ang pagsikapang kamtan. So wag pagkain ng paghirapan natin. Huwag pagkain yung we work for it, no? Sabi niya ganyan. So wag nating pagsikapang makuha ang pagkain kung hindi yung pagkain hindi nasisira. Merong pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So ano masasabi natin dito? Anong pwede nating i-conclude o pwede nating maging aral dito? Una, nakita natin ang mga tao lumalapit sa Diyos sa iba't ibang dahilan. No? Ngayon naman, may binabanggit si Kristo. So, ano sa tingin niyo yun? Yes, Tarita. Sinasabi diyan na ang ibinibigay ng anak ng tao, si Jesus yun, ay ang walang hanggang Salita ng Diyos. walang hanggang buhay. Bayan na sa libre ng everyone. Siya lamang Hindi sapagkat sisira sabi yun. pa nga, binigyan ng Diyos naman ng ganitong karapatan. Oo, siya lang Siya mag-share. Oo. So therefore, Jesus is the source of eternal life. Yun ang sinasabi niyo. Okay. Sumagot sila, Ginoo, bigyan niyo kami lagi ng tinapay na to. Kasi kung hindi na pala tayo magugutom dito para it's a magic bread, bakit hindi natin gugustuhin yun? Sabi niya, bigyan niyo kami ng buhay, ng tinapay na to. Dahil sa isip nila, itong tinapay na to, hindi na kami magugutom. No? Parang magic bread nga. So, pangalawang bagay na dapat nating malaman, higit na kaakit-akit sa tao ang mga bagay na material kaysa espiritual. Kaya sabi nga niya, hindi naman kayo nagpunta rito, nung una, sabi niya, hindi naman kayo nagpunta dito dahil sa mga himala spiritual yung himala. Pero dahil sa material, dahil sa tinapay. So, pansinin ninyo, lahat yan nangyayari yan eh. Bakit mag-imbita ka sa tao sa piknikan, sa Ang swimming, bilis. sa sasayawan, Mabilis. sa party, ang bilis. Pero magsabi ko, halika, punta kayo, may prayer meeting. Alam pupunta. Punta kayo dahil ganito, ganyan. Punta. Kasi nga, kaakit-akit sa tao ang material kesa espiritual. Kaya nung sinabi nilang bigyan nyo kami na, gusto namin yung tinapay na yan, dahil hindi na pala kami magugutom dyan, hindi si Jesus na, sabi niya, ibibigay ng anak ng tao, dahil siya binigyan ng karapatan ng Ama. Dapat ang tanong nila, sino po ba yung anak ng tao na yan? O kaya ano po ba yung tungkol sa Ama na yan, na pwedeng magkaroon kami ng karapatan din, na buhay na wala hanggan. So, ang mga tao naakit sa material kaysa spiritual. Tama ba 'yon? Mas madaling mag-imbita sa Ito naman yun. material. Yan is a universal truth na tinuturo sa atin ng mga salita ng Diyos.
Kaya kailangan pagka nag-imbita ka kahit sa mga may kinalaman sa Diyos, talagang magdadasal ka eh. Kung minsan, di mo na nga alam kung paano mag-imbita eh. Di ba? Kasi, di ba, ali kayo, andito na yung kasalan, sabi ng isang istorya ng Panginoon. So sabi, ay, hindi, bumili ko ng baka, kailangan examinin ko yun, bumili ko ng lupa, maraming excuses. Kasi nga, kaakit-akit ang mga material kaysa spiritual. Kaya't siya ay tinanong nila. Ito yung tanong, ang mga tao, ano po ang dapat namin gawin upang aming matuwid ang ipinapagawa upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Kasi nga sabi ng Panginoon, huwag kayong magpakapagod sa paghahanap ng pagkain na nasisira. Kung hindi, pagpaguran ninyo o hanapin ninyo yung magbibigay o tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, ano ang dapat namin gawin upang matupad ang pinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Believe in the one God sent. Ayan ang sabi. Kung talagang gusto ninyo na maranasan yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, manampalataya kayo doon sa isinugo ng Diyos. Jesus. So, pangatlo, dapat nating maintindihan dito, ang paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi niya, ano ba ang pwede namin gawin? Ang paglilingkod sa Diyos ay nagsisimula sa pagkilala at pagtitiwala sa Kanya. Our service to the Lord begins with knowing and trusting Him. Kasi pag hindi naman natin kilala, sabi nga, sumampalataya ka doon sa sinugo niya, kung hindi naman natin kilala yung sinugo ng Diyos, paano natin siya paglilingkuran? Paano tayo susunod? Ano po ba yung pinagagawa ninyo para magawa namin yan? Kung di natin siya kilala. At kung nakilala man natin siya, pero wala naman tayong sampalataya sa Kanya, hindi naman tayo nananampalataya sa Kanya, ano yun? Para saan yun? At maraming tao sumusunod, pero hindi nila kilala at hindi rin sila lalong nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga lagi natin sinasabi na hindi lahat ng nasa loob ng tinatawag nating born-again church o Christian church ay talagang nakakilala at nananampalataya kay Kristo. Marami doon ay, katulad na sabi natin, iba't ibang dahilan kung bakit nandun. Nandun lang dahil hindi makatanggi. Nandun lang dahil mag-aaway sila ng asawa niya. O pagagalitan ako ng magulang ko pag hindi ako nagpunta sa simbahan. Kahit na wala naman dun yung puso ko dahil napipilitan lang ako. No? Maraming mga tao ganun na ngayon eh. No? Lalo na dahil dyan sa mga gadgets natin. Di ba? Kahit nasa loob na ng simbahan, hindi pa rin mapigilan ang hindi magtingin sa sa Facebook, sa telepono, hindi bitawan ng telepono and everything. So, maraming tao hindi nakikilala, hindi nagtitiwala. Maraming tao nakakakilala pero hindi nagtitiwala. Maraming tao nagtitiwala, sabi na ako nagtitiwala ako sa Diyos pero hindi naman talaga nila kilala ang Diyos. No? Kaya paano tayo totoong makakapaglingkod? At ang paglilingkod dito hindi yung lang yung kung hindi number one, paano natin siya lalapitan at gagawin ang mga bagay na ipinapagawa niya sa atin. No? Kasi bawat isa sa atin merong paglilingkod na itinalaga ang Diyos. So mahalaga yun, maintindihan natin. Verse 30, ano pong himala ang maipapakita nyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang gagawin nyo? Okay. So ngayon, nakilala nila si Jesus, no? Pero ang sagot naman nila, paano niyo naman maipapakita sa amin ng himala na magbibigay sa amin ng rason para manampalataya sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Oh. 'Di ba? Ganoon naman talaga eh. Si Gideon ganoon eh. Kung talaga bang kayo ang Diyos at tinatawag niyo ako, ito ang gawin ninyo. Oh, 'di ba? Sabi niya, I thank you. Yung itong tuwalya, basa, pero yung paligid kayo. O, nangyari. Hindi pa rin niya matanggap.
Sabi niya, oh, baliktad naman. Yung fleece o yung tuwalya, kung ano man yan, ay basa, lahat tuyo. Binaliktad niya. Di ba? Kasi, ano yung gagawin nyo para manampalataya ako sa inyo? Mga tao naghahanap ng pruweba o himala. Pruweba. Oh. Verse 31, ang aming mga ninuno, pinagit na ninuno nila, ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit. O sabi niya, kaya nga sila, Mana. hindi pa nga nila lahat pinaniwalaan kay Moises Pero at least dahil kay Moses, nakatikim yung ninuno nila ng tinapay na galing sa langit. So sabi niya, nung panahon na yon, yung mga ninuno namin nakakita ng himala Ano yung himala? Yung tinapay galing sa langit. Kayo naman, ano naman ang gagawin nyo? Para kami maniwala. At sa tingin nyo, ang sagot ni Jesus? No? Number 4, bago yon, kung ano yung sagot niya, ang bagay na natutunan natin, ang Diyos ay hindi kayang manipulahin ng kahit sino, kahit kailan. Di ba? Lagi niya sasabi, ako talagang Diyos kayo, gawin niyo to. Lord, maniniwala lang ako sa inyo pagka ganito. Pwede pagbigyan ka ng Panginoon, pero no God cannot be manipulated by anyone at any time. No? Pag minsan, akala natin, kasi umiyak sa Panginoon na manipulaan Diyos sa mga iyak. Di ba? Maraming tao na minamanipulate yung iba sa pag-iyak, sa pananakot, sa galit, no? Para wag ka na lang magalit, sige, gagawin ko na yan. No? Hindi, ang Diyos hindi siya pwedeng i-manipulate. Kasi ang mga tao, nababasa niya yung isip minamanipulate siya nung mga nakakita sa kanya at mga tao nasa harap niya. Parang, sige nga, pakita mo ako anong pwede mo magawa. Nung panahon ng mga ninuno namin, ito nangyari, ikaw, anong gagawin mo? Di ba? So, ang Diyos hindi natin pwedeng daanin sa ganun. No? Parang twisting. Yes, so, tsaka yung sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. No? Mana. Kasi kinukumpara siya kay Moses Ang aking ama ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. So, again, Proper. kasi nung mga time na yon, alam niyo yung pagdating kay Moses, several times si Moses nagpadala sa galit. Nagpadala sa mga reklamo ng tao para gawin niya isang bagay. Na eventually pinagsisisihan din niya. Pero ang Panginoon hindi ganoon. No? Kahit na yung mga dare natin sa Diyos o kaya minsan nagagawa tayo ng mga bargain natin sa Panginoon, nagagawa tayo ng mga pakaraming pangako. Naalala ko nung may sakit ang mama ko, sabi ko, lahat na ng pwede kong i-bargain sa Panginoon, Lord, gumaling lang ang mama ko nung time na yun. Siyempre, di pa ganun ka alalim, sabihin natin, yung pangunawa mo katulad ngayon. Marami kang gustong sabihin na pag nangyari to, ito gagawin ko. Pag ginawa nyo to, ito gagawin ko. Hindi ganun ang Panginoon. No? So, kinukorek niya yung mga tao na hindi si Moses ang nagbigay sa mga ninuno nyo sa inyo ng tinapay, kundi ang Diyos na aking Ama. No? So, dahil ang tinapay na galing sa Diyos, ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa kasangkatauhan. Ano raw? Yung tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit. Ano sinasabi? Mana. Number 5, ang Diyos ang una at huling pinagmumula ng lahat. Sa Ingles, God is the first and ultimate source of everything. No? Akala kasi nila kay Moses galing Hindi galing kay Moses, galing sa Diyos Ama. Siya ang nagpababa ng nagpaulan ng mga tinapay na yon. No? So, dapat ma-realize natin, ang Diyos talaga, He is the first and ultimate source ng lahat. Ultimate, yung pinaka-huli, una at huling source ng lahat. Kaya nga, dapat hindi ang Diyos ang last resort
o last recourse. Lahat dapat, ang first recourse natin ay ang Diyos. Sabi ko nga, bago tayo pumunta sa doktor, sa Diyos muna. Bago tayo pumunta sa kaibigan, kapatid, kamag-anak, kahit kanino, sa Diyos muna tayo unang pupunta. Kasi, wala namang ibang source. We have only one source, many resources sa mundo. No, only one source, ang Diyos lang talaga. Kaya, tinutuwid ni Kristo yung Pag-iisip natin. pag-iisip nila na, si Moses ang nagbigay, si ganun na nagbigay, si Haring David ang nagbigay, si ganito nagbigay, yung hari ang nagbigay. Hindi, ang Diyos ang una at huling pinagmumulan ng lahat. Kaya ito ang magandang lesson sa atin, dahil alam mo kaagad kung bago mo sabihin sa tao yung problema mo, sabihin mo muna sa Diyos. Parating ganun, no? Kahit anong bagay pa yan, unahin natin ang Diyos. So, yung mana na sinasabi nila, which is, yun nga, yung tinapay mula sa langit. Napakabuti ng Panginoon kasi galing sila sa Egypt. Nasaan sila? Nasa ilang, nasa wilderness. Ano yung ilang? Wilderness, Wilderness. Nasa wilderness sila, nasa desert sila. Wala silang talagang, hindi pa sila nakakapagsimulang mag-agrikultura para maka-harvest sila ng kahit anong kakainin nila. Kasi desert. So, ang tubig nila kailangan manggaling sa Diyos. Kaya hindi sila all throughout their stay in the wilderness, pinakain sila ng Diyos ng mana. For how long? For 40 years. Ang tagal, no? Praise the Lord. So, Pati kami, itong pati- mana na to, kinain nila every day. Ito yung daily Nasisira. sustenance nila, kalakasan nila. Pero hindi sila pwedeng kumuha ng para bukas Sira. dahil masisira, uuurin. So, anong pinuturo? Daily dependence on God. Give us our daily bread. So, daily dependence, kasi God is supplying His provision daily. Kaya nga sabi sa Biblia, you daily load us with benefits. Araw-araw, binibigay ng Panginoon yan. So, Daily bread. makikita natin na ang Diyos ang una at huling pinagmumulan ng lahat. Imagine niyo yun. Alpha and Omega. Tapos, naakit sila sa meat. Wala mong meat, puro tinapay na to, mana na lang ng mana. Wala ba kaming meat? Buti pa sa Egypt maraming meat Biro mo, ilang katao yung lumabas galing sa Egypt? Almost 2 million. Million. Tapos nagparating ang Panginoon ng mga quail. Pugo. Gano'n sa tingin nyo, gano'n katagal? Ano yung gano'ng katagal? Gano'n katagal silang nagpadala ang Diyos ng, kasi ang yung mana, 40 years Oo. yung, Minsan lang, di ba? yung quail, gano'n katagal nagpadala ang Panginoon? Ayun. Ito rin. Minsan 40 lang. years? Hindi yung 40 years. Minsan lang. Kasi nga lang, Mamatay ka agad hanggang dumating yung time na hindi na kanila malunok yung Mm. At dahi-dahi pa nun. Kung tigi-tigisang whale yun, biruin mo, 2 million quail. Parang ka doon, ma-overwhelm ka sa dami, no? Alam niyo ba kung gaano katagal? 1 buwan. Kung 2 million quail, assuming na bawat isa sa kanila, isa lang kakain, gaano pa kalaki yung quail, di ba? Balit lang yun. Pero sabihin na lang natin isa, bawat isa. 2 million times 30. 600 million? Di ba? 600 million quails? Saan galing yung 600 million quails na yun for 30 days? Ganon ka-abundant ang Panginoon. Saan niya tinawag yung mga quail na yan? Na araw-araw lalapag doon dahil dumating nga yung point na hindi na nila malunok. Bakit? Kasi siguro nung umpisa, hindi sila nakontento sa isa dahil, alam mo yun, parang hangos na hangos ka o parang gutom na gutom ka sa... Sunok. Hayok na hayok.
Nasulta naman. Kung isipin mo yung coil, baka yung mga lalaki, pwede na yung mga babae, baka nakontento sa isa, no? Pero yung mga lalaki, baka tigagalawa. Wala naman kasing binigay ang Panginoon ng ano na, kasi yung mana, kung ano lang yung kaya nyo kainin for the day. Yun lang sinabi niya, no? Kaya meron limitasyon. Kung ano lang yung kaya nyo kainin, kukuhanin ninyo. Kung kaya nyo kainin ng, kumbaga, gaano kalaking kaldero yan, kaya kuhanin nyo. Pero sa quail, wala siya sinabi, tigi-tigisa lang kayo, ha? Wala sinabi ganun eh. So, can you imagine kung yung mga lalaki kumain ng tigalawa, dahil maliliit lang yung quail, eh, di ba? So, ganun karami. Na-imagine nyo ba yung 600 million quail? That's a lot. Dami. But that is the abundance of God. Kaya nga nung sino nakakaalala nung ating exhortation sa giving nung last Sunday. Sabi ng Diyos sa Book of Deuteronomy 32 yata, no? Bubuksan ko ang langit, sabi niya ganyan. At syempre pauulanan niya, magpapaulan ng Lord, no? Pero ang napaka-specific dun sa verse na binasa natin, the heaven is a storehouse. So imaginein mo, ito ang storehouse, kunyari isang, storehouse sa Tagalog, isang warehouse, kunyari. No? Pag binuksan nyo, punong-puno ng mga goods, kunyari, mga palay, kung ano man yan. Pero ang heaven pala, no? Sabi niya, it's a storehouse of God's reserve and provision. So, kung binuksan ng Diyos yung langit, at sinabi niya, bumaba ang 600 milyong quail, sa tingin niyo ba mauubos ang quail sa buong mundo? Hindi eh. Ganon ang Panginoon. Kaya nga, kung tayo'y pwedeng maniwala, sabi ko nga, pag hindi mo mapagkatiwalaan ng Panginoon sa 100, if you cannot believe God for $100, how can you believe Him for $1,000, for $10,000? Hindi kaya ng isip natin yun eh. Di ba? Siguro nung bumaba yung milyong-milyon na well, yung mga tao nung una galak na galak eh. Sige, kuha rito. Tapos kinabukasan, sige, kuha rito. Pagdating sa hindi na rin makapasok sa lalamunan nila eh. Nagsawa na. Oo, dahil araw-araw ba. So, ang Diyos ang una at huling pinagmumulan ng lahat. Luto nila. Sinabi ni Jesus, ha? Paano nila niluto? Siguro inihaw nila. Madalas naman kayo, nakain nila, inihaw eh. Ano? Roasted eh, lahat sabi dun eh. No? Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang gandang pangako ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw. So, ano sinasabi dyan? Ang Panginoong Jesus, bilang tinapay ng buhay, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw, yung binanggit ko kanina, pag-asa sa kinabukasan, at buhay na walang hanggan. So, imagine mo yung present, araw-araw, kalakasan, pag-asa, habang may buhay, may pag-asa. So, para sa kinabukasan, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. At, kasama pa yung eternity, buhay na walang hanggan. So, our today, our tomorrow, and our eternity, sinagot ni Kristo bilang tinapay ng buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. No? Bakit hindi tayo lalapit sa Kanya? Amen. No? Kung yung today ko, sinagot ng Panginoon, yung tomorrow, sinagot ng Panginoon, at yung eternity ko, sinagot ng Panginoon, saan ka pa pupunta? Di ba? Bakit hindi tayo lalapit sa Diyos? Kaya kung minsan nga, nakakalungkot na ang daming tao, hindi sila, mananampalataya sila sa tao, mananampalataya sila sa lahat ng bagay, maliban kay Jesucristo. So, can you imagine that? Kaya pagka nagsishare tayo ng Word of God, at ito talagang tinanggap mo,
No, wala kang takot sa araw-araw, kahit anong dumating. Kinabukasan, wala ka rin takot. Dahil, andyan ano nga yung hope? Diba? Anong definition ng hope? Confident expectation of good. So, yung hope na binibigay sa atin, confident. Pinag-aralan natin yung confidence last Sunday. Naalala niyo pa ba? Confidence means consciousness of one's power. Yun ang simula. Pag naging conscious ako, pag nalaman ko na ang Diyos ay may kapangyarihan, doon pala ako magtitiwala. At pag nagtitiwala ako sa Kanya, doon ako magre-rely. Kaya ang confidence is consciousness of God's power, firm trust in Him, and reliance on Him. No? So, kaya nga confident expectation pag sinabi mo, pag-asa, meron ba tayo nagsasabi, umaasa ako na may masamang mangyari sa akin? Hindi pag-asa yun. Kasi ang pag-asa, nakakabit saan? Sa kabutihan, sa bumabuti. Pag sinabi mong umaasa ka, ang inaasahan mo mabuti, hindi ka umaasa ng pangit. Inaasahan ko may mangyaring masama, inaasahan ko ganito. Walang umaasa ng ganun. Must be crazy. Di ba? Kaya ano yung hope, confident, expectation of good? Ang sinasabi ng Panginoon ngayong araw na to, di ba pagka natulog ka ngayong gabi, ano sasabihin mo pag nakahiga ka na o bago ka, Lord, salamat po sa lahat ng biyaya na binigay niyo sa amin. Pero at the same time, binibigyan ka ng Lord ng confident expectation for tomorrow that everything is going to be good, Blessed if Lord. not better. Pero mayroon din umaasang taong ganun, Pastor, yung galit. Yung galit, sana tamaan siya ng Sana kilat. mamatay ka na. Di ba? Yung ganun. Oo. Pero hindi pag-asa yon sa tunay na kahulugan ng salita. No? So, basta ang pag-asa sa Diyos, it's expectation of good. Confident ka, mangyayari maganda. Amen. So, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Imbes na magsabi sila, wow, thank you. Ikaw pala, ang tinapay na bumaba mula sa langit na dapat naming lapitan at sampalataya kami. Hindi eh. Pasalamatan. Nagbulong-bulungan sila. Excuse. Nagbulong-bulungan sila. Ano ba yan? Bakit sa tingin niya nagbulong-bulungan sila? Uy, ano daw? Siya daw ang tinapay ng buhay na bumaba sa langit. Anong pinapakita nito sa atin? Hindi naniwala. Hindi sila naniwala. Bakit hindi sila naniwala? Bakit hindi sila naniwala? Carpenter lang siya. Carpenter lang siya. Di ba sabi niya, anong pwede niyong gawin para sumampalataya kami sa inyo? Di ba yun ang una, naalala niyo? Si Moses, nagbigay sa amin ng tinapay sa mga ninuno namin kayo, ay sabi niya, ikaw, anong pwede mong gawin para sumampalataya kami? Kaya nung sinabi ni Cristo na ako ang tinapay na walang buhay, nagbulong-bulungan. Bakit? Wala namang aksyon Salita lang yung sinabi ni Jesus. Sana sinabi ni Jesus na ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Diyaran! Biglang umulan ng tinapay. Di ba? Biglang umulan ng... Hindi ganun nangyari No? Hindi sila na-satisfied dahil meron silang hinahanap. Bakit ba nila hinahanap si Kristo? Kasi kumain sila at gusto nila kumain lagi ng physical na tinapay. Siguro kung sinabi, ako ang tinapay na bumaba sa langit, tapos bigla nagbukas ang langit, umulan ng mana, umulan ng tinapay, baka sabi nila, siya nga yung tinapay na nanggaling sa langit. Kaso walang nangyari ganun So ano sa tingin ninyo ang makikita nating conclusion dito? Sa mga na pag-aralan na natin so far. No? 7 bagay na, sa tingin ninyo? Kung tinapay na umasa mula sa langit. Nagbulong-bulungan sila. Ano ba yan? Siya daw yun. Wala naman siyang Di ba? Kaya rin hindi sila kasi ang nagbibigay ng tinapay nung time na yun, yung mga disipulo ni Jesus Ang ginawa lang ni Jesus, magpasalamat
Tapos, di ba, binless niya yung pagkain. Tapos, ang mga disciples ang nagbigay sa mga tao, bawat isa na ano. Siguro kaya yung mga nandun sa kaduluduluhan, hindi nakita na si Jesus yung nalangin. Kasi 5,000 men pa lang yun, wala pa yung women. So, siguro yung mga nasa dulo, hindi nakita na si Jesus man lang na nalangin. And these are the same people who were, running after Him for the bread. So, ano masasabi natin dyan? Hindi na parito ang Panginoong Jesus para magbigay lang ng tinapay, kundi maging tinapay ng buhay mo. So, siya kailangan maging tinapay ng buhay. Ano? Di ba? Hindi lang siya, ang Panginoon, di ba, sabi nga natin, ang Diyos ang simula at wakas. Ang una at huling pinagmumulan ng lahat. He is the first and ultimate source of everything. Kaya naman tayo i-provide ng Panginoon. Sabi ko nga, si Elijah nasa isang kuweba, bigyan ng Panginoon ng tubig, bigyan ng tinapay. Yung widow, nakahuli-hulihan na lang niya yung kakainin nila, ay pinagpala pa ng Panginoon. Yung oil na, kakaunting oil lang yung sa isa ring widow, pero pinagpala pa rin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, kaya ba niyang mag-supply sa atin ng physical needs natin? Of course, kaya ng Panginoon yan. No, kaya ba niyang mag-supply sa atin? Everything. Kahit na sabi ko nga hindi ko makalimutan yun na yung isang kapatiran natin, sabi niya gusto kong kumain ng nilagang baka. So, nung time na yun wala siyang budget para sa nilagang baka. Pero bigla ito nangyari. Maya nandun kami sa Sunday service, may dumating na sis, sabi niya ganyan, para sa ito, isang bayong. Sabi niya, kasi galing lang yung nanay ko sa probinsya eto, may dalang pasalubong. Pang nilaga lahat, pati karneng baka na bagong katay na baka, mga gulay, isang bayong. Yung bang mga physical material, sabi ko nga nung nagpapastor ako sa Pilipinas noon, hindi maka-afford yung mga kamiyembro na pinupunta ko na mag-serve. Masaya na sila na painumin ka ng tubig na mayroong food coloring. Yun na yung orange juice, no? Sabi kahit paano, pag-ulakan mo yun. Galing lang ako sa Amerika, no? Sabi ko sa Lord, namimiss ko yung mga orange juice sa Amerika, yung mga Tropicana, mga Minute Maid, ganyan. Wala, yun lang ang sinabi sa Panginoon, no? Namimiss ko yung mga oranges na gano'n. Tapos one Friday, hindi makalimutan, prayer meeting din namin noon. Sabi niya, Pastora, may bibigyan sa inyo. Yung kapatid ko, umuwi. No? Alam mo bigyan ako ng isang karton na orange juice. Sabi ko nga tayo na nagbabalik bayan, sino sa atin na nagdadala ng orange juice? Hindi ba bawal? Hindi bawal. Naka-sealed lahat wala sa ating nakakaisip noon na magdala ako. Hindi ako nagdadala ng orange juice kahit ano. Pero ito, yung mga patutuon na nabasa ko, yung isa, yung sila, nasa isang sila na hindi sila makakain ng prutas, nagpe-pray sa Lord, sabi niya, sana makakain man lang ako kahit saging. Tapos maya-maya meron dumaan, sabi nila, may dala-dala, alam mo yung isang buwig na saging? Isang gano'n, isang piling yung galing pa sa puno. What is this telling us? That God can supply our material needs. Pero, mas importante sa lahat, He becomes your bread for life. Most absolute. Hindi yung, bakit? Kasi pag naging tinapay mo si Jesus, sabi niya, yung sino mang lalapit sa akin, hindi na magugutom o mauuhaw. Kasi, yung kahit na gano'ng karaming sarap ng tinapay na kainin mo, yung physical natin, mamamatay yan Pero yung espiritu at kaluluwa natin na gustong-gustong pakainin ng Diyos ng kanyang tinapay, kanyang salita, hindi yan mamamatay. Diba? So, kailangan gawin natin si Kristo ang ating tinapay. No? Yung ba yung nada
does not bread alone, but every Yes, so of course. Alam natin lagi yan, man does not live by bread alone. Yeah. Kayang-kaya ng Diyos na bigyan tayo ng tinapay. Kayang-kaya ng Panginoon yan na huwag tayong Amen. magutom. Kayang-kaya ng Diyos yan ibigay sa atin. Pero, siya ba ang tinapay ng buhay mo? Yun ang tanong. Yan ang kailangan kasi gawin mo, Lord, ikaw ang tinapay ng buhay ko. Ay, kung paano hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain, ibig sabihin nun, hindi rin tayo mabubuhay kung wala si Kristo. Apart from Him, we cannot do anything. Sustenance. Kaya nga kung minsan, lagi sinasabi, okay, we are living in these last days, na ngayon sa Amerika, meron tayong kalayaan para mag-share ng salita ng Diyos. It doesn't matter kung paano mo sineshare yan, mahalaga, nagsishare ka ng salita niya. So, kasi ito naman talaga ang kailangan ng tao eh. Dito nga lang sa atin, di ba, sa Amerika, hindi daw kailangan natin eh, yung pagkain, napakarami ng pagkain, kailangan natin magpapayat. Hindi natin magawa dahil sa Sarap dami kumain. na masarap kumain eh. Pero sa pagkain natin, huwag nating makalimutan na merong mas mahalaga pa kaysa sa katawan natin. At ano yun? Yung ating spirito, yung ating kaluluwa na nangangailangan ng tinapay na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya, Amen. salamat sa Diyos. No? Siya ang Thank you, ating Lord. tinapay ng buhay. Kaya, Thank you, Jesus. what more can we say? No? Talagang, if God is for us, who can be against us? No, wala nang iba eh. Siya lang talaga. Meron po ba kayong tanong bago tayo o gusto niyo i-share? Si Jeremiah, sabi niya, ang word parang kinakain niya. Yes. Yeah. He eats the word. I ate your word. Sabi niya. Eh, magiging Ano pa? party mo rin yun. Pinakain mo pala, hindi magiging party mo rin. Hindi, magiging malusog yung ano niya, yung magiging spiritual party mo. niya. Kinain mo. Sabi niya, I found your word and I ate it. Ibig sabihin, pag kinain niyo isang bagay, it becomes part of you. Kaya nga partake, di ba? It becomes a part of You become what you ate. Yes, kaya importante talaga to. So, sa kagandahan, alam niyo ang nakakalungkot? Alam niyo ba ang John chapter 6, yan ang isa sa maraming himalang ginawa ang Panginoon dyan. Pero yung John 6, verse 66, yan ang pinakamalungkot dyan. Kasi maraming naniniwala sa Kanya ang tumalikod sa Kanya. Pagdating sa John chapter 6, verse 66. Maraming sinabi si Kristo na hindi nila matanggap. Kaya tinalikuran nila ang Diyos. At maraming mga taong gano'n na pag may narinig na salita ng Diyos, sila ang sino may Bible dyan? Basahin niyo yung John 6 verse 66. Pakibasa natin. Yan, guhitan niyo yan kasi 666. Yan 6. John 6:66. basahin niyo. Bible. Nabago din naman itong ano ko. Wala yung Bible ko. Yun. Yan 6. Bagal. Kaya yan, mababagdag. Yan 6. 66. 66? Basta na? Yes. Sais-sais. Kaso na yan. Tatlong sais yan. John John 6:66. Ay. 666 eh. Nawala. Nawala. Ano ba ito? Wala akong Bible sa'yo. Jesus name. Sandali. Kaya hindi ako dito. Mahirap ang ano ganito. Hindi Hindi gusto yun. ano. John 66. 666. 6, chapter 6. Chapter 6 muna. Ano, John 6 verse 66. Yes. Oh, here. After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Sa iba. Yes. Yan. Kasi,
doon sa mga nauna niyang mga sinabi. Hindi nila many of those who were already following him turned their back. At nangyayari yan kahit sa panahon natin ngayon. Maraming na-stumble sa salita ng Diyos. Tatalikod na, hindi na magsisimba. Ayoko na. Merong mga may narinig na preaching. Sabi ko nga, I mean, as a pastor for many years, no? At tao aalis sa simbahan for many reasons. Maraming tao papasok sa simbahan for many reasons. Marami rin tao lalabas ng church for many reasons. Some valid ones, pero alam mo, pinakamalungkot para sa akin. No? Pwede sabihin mo, pastora, kaya ako malis kasi ganito, ganyan, o ganyan. Pero ang pinakamalungkot para sa akin yung dahil tinuro ko ang isang bagay, hindi mo matanggap. Nagustuhan, Hindi mo matanggap na ito. Alam mo ba, bakit ka aalis ka dahil hindi mo matanggap na hindi nawawala ang salvation? Hindi mo salita yun. Salita yun ng Diyos eh. Hindi Diba? nawawala. That is the mirror. I mean, Kung ibig sabihin, okay lang umalis ang tao, sabihin mo na, ayoko dito sa church or ganito. For many reasons, you know, pero para i-contesta mo yung ayoko dyan sa church dahil hindi kayo para sa inyo, tinuturo nyo, hindi nawawala ang salvation. Then, find it for yourself. You know, don't take it as my word. You know, you have the Bible, check it. Ngayon, pero sabi mo, kasi mas gusto ko to, that's fine. Kaya lang, para sa akin, yun ang pinakamalungkot. Katulad din dito kay Kristo, ito ang pinakamalungkot. Dahil doon sa mga sinabi niya, yung mga nananampalataya sa kanya, tumalikod, umalis. Kaya sabi niya kay Peter, ikaw, alis ka rin ba? Sabi niya, saan ako pupunta? Natagpuan ko na ang... yung pag-alis ng mga disciples, is it about his teaching? It is about what he said. Okay. So his Sa teaching. teaching, yeah. So, para sa akin, parang, what is wrong with, mas gusto mo bang sabihin sa'yo na ikaw, ayan, pag nagkasala ka, tsapwera ka na sa plano ng Panginoon. Yung ba gusto mo marinig? O gusto mo marinig na ang Panginoon sabi nga, ang si Kristo hindi lang namatay para sa kasalanan natin. Si Kristo namatay bilang ikaw. Dapat kasi ikaw yung nakapako doon, di ba? Pero sino ang napako? Si Kristo. Kaya siya namatay bilang tayo. He died as a... he did not sin, but he became sin. So that we might become the righteousness of God. So as I've said, you can see for yourself, may Bible ka magbasa ka. At kung meron ka hindi naunawaan, sabi mo, Lord, paano ko ba itong maunawaan? Andiyan ang Holy Spirit to lead us and guide us. No. Pastora, yung mga tao ba, pastora, nga, magsabi sila, pastora, nga, ay, hindi na ako pupunta sa simbahan na kaya hindi ako mag-guro. Sabi ko nga, ang ginagawa ng mga pastor, katulad ni Apollo at saka ni Paul, we water, we plant, we water. But who gives the increase? God. So pag sinabi mong hindi ako nag-grow, walang ginagawaan dyan sa buhay mo. Hindi naman yung mga pastor ang magpapalago sa iyo Sarili mo. Ang sabi doon, God gives the increase. So paano tayo lalago? Of course, meron kang dapat gawin, kaya merong watering, merong planting. Paano mo iwawater yung salita ng Diyos? Magdadasal ka sa sarili mo, magbasa ka, mag-worship ka. Pero pag paspasan mo, hindi ako lumalago dyan sa church na yan, then what are you saying, you know? Hindi naman yung minsan ka lang sa isang linggo makita ng pastor, minsan absent ka pa. Tapos sasabihin mo, hindi ako lumalago dahil dyan sa church na yan. Hindi, nasa atin yun. Hindi. Minsan kasi kagaya ng pupunta tayo simbahan, nagpipreach, tutulog, nagsa-cellphone. Hindi talaga tayo maguguro. At saka kung ang pagkain mo lang, paglinggo lang, paglinggo ka lang, tapos all throughout the Monday to Saturday, di ka nagbabasa, paano ka lalago nun? Ha? Di ba? Papayat ka nun. Kaya nga, yung metaphor na tinatawag na kinumpara ni Kristo, yung sarili niya na tinapay, pero siya ang tinapay ng buhay. Kasi araw-araw kumakain tayo
Sabihin natin, dahil hindi naman tayo puro tinapay, sabihin natin kanin. Si Kristo ang kanin natin kung tayo mga Kanin Pilipino. at ulam. Hindi tayo makakain pag walang kanin. So, ibig sabihin, ang paglago, hindi yan nasa kamay ng mga pastor. Dahil minsan nyo lang nakita ang pastor, minsan lang magsimba, tapos yung buong buhay mo, sabihin mo na, hindi ka lumago. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang mga pastor at mga teachers ay nandito para, yan nga, instrumento, para manalangin para sa inyo. You know, that God will supply what is lacking in your faith. Kung ano man yung kulang, Lord, isupply niyo yung kulang sa mga tao. No? Pero, nasa atin ang Paglago. Amen. Amen. as we depend on Grow in the Lord. Kaya binigay niya nga sa atin ng Holy Spirit eh. No? O kaya, ayoko dyan sa church niya kasi nagtuturo, babae. So, marami naman simbahan talaga. Okay lang naman yung nagtutulong Ibig sabihin, maraming simbahan na kung saan ka lalago, okay, fine, you know, but you don't have to put down anybody. Halimbawa ako, sabihin mo, ayoko dyan kasi, andyan, may babae pa nagtuturo. Ay, kung ayaw mo, hindi mo na kailangan i-put down. Yung mga nagtuturo o yung mga taong umaattend sa ganun. So, ibig sabihin, we can do many things to hurt the church. Amen. Pero ang mahalaga sa lahat, ma-realize natin na pag si Kristo ang tinapay natin, uunlad tayo sa bawat aspeto ng buhay natin. Yun lang, kumain ka ng kumain, lalago ka eh. Ano yung paglago mo? Tataba ka. Ganon din yun. Pero kung lagi ka maano sa spirit, sa ano ng Diyos, tataba ang isip mo, marirenew ka. Di ba? Ma-strengthen ka, magiging bold ka. Kasi all truths are parallel eh. Yung tama sa natural, tama sa spiritual. Kung tumataba ka physically, sa kain ka ng kain, tataba ka rin. Tataba yung pananampalataya mo, lalakas yung pananampalataya mo, titibay ka. The grace and the Ganun yun, no? Kaya, importante, si Kristo ang tinapay ng buhay natin. Amen? Amen. Amen. So, Bread of meron pa life. po ba? Oh, amen. So, He claimed to be the bread of life. yes, He is indeed the bread of life. Yes. Sige po, tayo manalangin. Let us pray. Aming Ama sa langit, maraming pong salamat sa inyong pagtuturo sa amin, sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. Lord, we make you our bread of life. Na ang buhay namin, Lord, sinuko namin sa inyo. At salamat po na kayong nagpapatibay sa amin, kayong nagpapalakas sa amin, Amen. kayong nagbibigay ng paglago sa amin. Pinupuri namin kayo at sinasamba, Panginoon. Wala pong makakahigit sa inyo. At lahat ng aming mga pangailangan ay kayo rin po ang magsusupply sa amin. Kaya maraming salamat po. We declare, Lord God, the blessing that you have placed upon our life. Lord, pinagpala niyo kami sa bawat bahagi ng aming buhay. Amen. There's nothing, O Lord God, that we will need because you have provided for all our needs. Maraming salamat po sa inyo. Nanalangin kami, Panginoon, para sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran na may sakit, Lord, na magkaroon ng kagalingan sa oras na ito. Lord, kayo ay nasugatan, Panginoong Jesus, upang magkaroon kami ng kagalingan. Kaya tinatanggap namin ang kagalingan na yan, O Diyos. Salamat po na kayo, O Lord God, ang siyang pinakamataas at wala nang tataas pa sa inyo, Lord. Everything is under your feet, O Lord God. Kaya nasa inyo po ang aming papuri at pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kain na tayo at malamig na. Applause.